Sa atin pong ikawalong evangelism ay meron po nag-propose sa atin na ang gusto niya pong mangyari ay magkaroon ng evangelism sa kanilang lugar, sa kanilang barangay upang ang salita ng Diyos ay maipangalap sa kanilang lugar. A blessed day! Can I propose something ideal? I believe Jesus Save. Pwede po ba mag-organize po kayo ng revival nights for Jesus Save sa lugar na sasabihin ko? Naniniwala po ako na maraming kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan sa lugar na yon. Hihintayin ko po ang inyong katugunan. If ever maggawain po kayo ng ilang araw, I give you accommodation to stay po and provide you financial support. Ako po ay nagagalak na maraming mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ang handang sumuporta at tumuwang sa gawain ng Panginoon. At ang layunin ay maipangalap lang ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa kaligtasan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa inyong buhay na kayo po ay patuloy na tumutuwang sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos na po ang bahalang magpala sa lahat ng ginagawa nyo para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian, dahil lahat ng ito ay ginagawa natin dahil lamang sa ating Diyos. Kaya't sa inyo pong mga lugar na gusto nyo rin po magkaroon ng ganitong klaseng evangelism, ay mag-PM po kayo sa ating Facebook page kung paano natin isasagawa ang bagay na yan. At ito na nga po ang preparasyon sa ikawalong evangelism. Salamat kay Ma'am Presi at kay Ma'am Lani upang maisagawa ang evangelism na ito. At sa biyaya ng Panginoon ay marami pong nakadalo na nakapakinig ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. At pagkatapos ay namahagi ng mga gospel tracts at nagpakain na rin doon sa mga nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero bago yan, tayo muna ay pangungunahan ni Pastor Mark. Number 1, the caution of God. Ang babala ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 3, verse number 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Sinabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Patunayan ko sa inyo. Kung kikwentahin nyo ang kasalanan nyo, isang beses lang kayo magkasala sa loob ng isang araw. Isang beses lang po ha. Huwag na natin sabihin yung ilan pa. Isang beses lang magkasala sa loob ng isang araw. Ilang araw sa loob ng isang linggo? 7. Tama. Ilang linggo sa loob ng isang buwan? 4. Ilang buwan sa loob ng isang taon? Ilang araw sa loob ng isang taon? 365 days. Ang tanong, ilang beses ka magkasala sa loob ng isang araw? Sa isip? Sa salita? At sa nanay? Sa gawa. Sinabi ko lang sa inyo, isang beses lang magkasala. 365 days. Pero totoo mga minamahal, hindi tayo isang beses lang magkasala sa loob ng isang araw. Tama po ba? Kaya sabi talaga dito sa Biblia, tama. Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Dahil dyan, walang matuwid, wala kahit isa, sabi sa Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang hatol ng Diyos, kaya sabi, point number 1 natin, the caution of God, ang babala ng Diyos. Yan ang isa sa number 1 na gusto ng Diyos na malaman natin. May babala siya dito. May warning siya na ang lahat na nagkasala ay hindi aabot sa langit. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya bakit namamatay ang tao? Dahil sa kabayaran ng kasalanan. Nakit sasabihin mo, napakabuti mong tao, pero sa iyong mga gawa lamang, pati nga sa pagkain, at pati sa inyong mga iniinom, nagkakasala na tayo Kaya ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung pag-iisip mo pa nga lang, minsan nagingiti ang kayo ng kapitbahay nyo. Hello, kaibigan. Taas pagtaligad niya. Kapal na mukha niyan. Yan. Nangutang sa akin, hindi naman ako yung pinapaya. Di ba? Tama? Pag namatay tayo, wala na. Kaya salamat, purihin ng Diyos, buhay pa kayo, may pag-asa pa. Amen? Kaya kung bakit po nandito kayo, may purpose ang Diyos kung bakit kayo nandito. Mahal kayo ng Diyos. May una kasing kamatayan at may pangalawang kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan natin kamatayan, ito yung kamatayan na mamamatay ka, iimbalsamuhin ka, ilalagay ka sa kabaong, may make-upan ka, iiyakan ka ng 1 linggo, minsan 3 araw lang, ililibing ka sa nicho, sa huling hantungan mo. Yan ang unang kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, separation, paghiwalay. Yung kaluluwa mo'y immortal, walang kamatayan. At kahit sino man sa atin, immortal ang kaluluwa,
Yan ang hihiwalay sa katawan. That's the meaning of death. Yan po ibig sabihin ng kamatayan. At pag humiwalay na, itong kaluluwang ito yung may karanasan, ito yung nakakaunawa, ito yung nakakapagsalita, at siya nakakaramdam. Ngayon, pakikita ko sa inyo, itong pinakamalala, may ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, Pastor, ano yan? Ikalawang pag? Hiwalay. And death and hell was cast into the lake of fire. This is the second death. At ang ikalawang kamatayan ninyo, ang paliwanag ko sa inyo, hiwalay ka na sa katawan. Ngayon, kanino ka hiwalay? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Kung nasa impyerno ka na, ang Diyos nasa langit, magkasama ba kayo o magkahiwalay? That is what we call death. At yun ang masakla, kahit magdasal ka pa na magdasal, kahit magkanda tuwad-tuwad ka pa sa impyerno magdasal, hindi ka pakikinggan ng Diyos kasi hiwalay na kayo. Separate. At yun po ang kinatatakutan natin kamatayan. Hindi yung kamatayan dito sa lupa, yung ikalawang kamatayan, yun ang matindi. Dahil pag kayo naghiwalay na ng Diyos, ikaw nasa impyerno, ang Diyos nasa langit, wala ka ng pag-asa. Milyong-milyong taon na nakakaraan sa mundo, andun ka pa rin. Imagine the situation. Kayo nga pag nagluluto kayo mga nanay, nawala kayo sa ulirat at nahawakan nyo yung kaldero na sinain nyo na hindi kayo naghawak ng pansapin. Di ba, mapapaano kayo, di ba? Ang init. Ikaw ang nakakaramdam. Kaluluwa mo nakakaramdam, lublog ka sa dagat ng apoy. Habang buhay, hindi ka namamatay. Ramdam mo yon. So imagine this, sabi pa sa Mark chapter 8, verse 47 and 49, 48 to 49, na doon ay hindi namamatay ang uod at hindi namamatay ang apoy at ang bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Pangalawa, the curse of God. Hindi sumpa, the course of God. Ibig sabihin, ang paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Ephesians chapter 2, verse 8. Hindi daw sa pamamagitan ng gawa, kundi dahil sa biyaya lang tayo maliligtas at hindi sa mga gawa dahil baka daw magyabang lang ang tao. Panginoon, ang dami kong pinamigay na lupa, nagpakain ako sa mga mahihirap, ako ay namudmud ng pera sa mga tao. Baka naman pwedeng tanggapin mo ko dyan sa... Hindi. Hindi ho sa pamamagitan ng mga gawa para maligtas ang tao, kundi sa biyaya. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kahit gaano kang kasama, kahit magdarambong ka pa, kahit magnanakaw ka pa, kahit rapist ka pa, kahit ikaw ay suwail, kahit ikaw ay bastos, kahit ikaw ay tabisa ang nguso, kahit ikaw ay madaldal, kahit ikaw may panghabak ng tao, ang sabi, minahal ng Diyos, for God so loved the world. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Yan, tama. Si Jesus Christ. Yan ang regalo ng Diyos sa mundo. Pero ito ang gagawin ng tao. Ang sabi sa Bible, and that whosoever believeth in Him, sino lang ang sasampalataya sa Kanya. Kasi akala ng tao, nakapagsimba lang siya, akala niya nananampalataya siya. Ang tunay na pananampalataya, in other words, nagtitiwala. And whosoever believeth in Him, o magpanampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak. Alam niyo kasi hindi mapapamak, doon yun sa impyerno. And the promise of God, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Saan yung buhay na wala hanggan? Sa langit. Pangatlo, the commitment of God, ang pangako ng Diyos. In Romans 6:23, sabi doon, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ibig sabihin walang bayad, na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan ang ibibigay na regalo ng Diyos sa pangako ng Diyos sa sasampalataya sa Kanya na buhay na walang hanggan, na walang bayad. Bakit? Kasi may nagbayad na siya. Ang Kanyang kamatayan. Manampalataya tayo sa Panginoon, tanggapin natin siya Panginoon. Alam mo, boss? Siya ang susunod, hindi tayo. Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. At ang sarabi niya, biyaya ng kaligtasan, kung sino sasampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak sa impyerno. Ang tanong, ngayong hapong ito, nais niyo bang tanggapin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas? Uulitin ko, baka hindi niyo narinig. Nais niyo bang tanggapin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas? Handa ba kayo maniwala, manampalataya at magtiwala sa Kanya? Naniniwala ba kayo na kaya niya kayong iligtas? Hindi ko po kayang iligtas. Sagan ang aking sarili, ang aking kaluluwa, sa impyerno. Kailangan kita, Panginoong Jesus,
iligtas mo po ako.